Okay. No, sabi ko kasi hindi ako magfo-focus dun sa controversial call kay Mo Tautua. Kasi hindi naman yun yung talagang pakay kung ba't ako nag-vlog. Pero this time, magko-comment ako tungkol doon. Well, okay. Yung sinasite nito ni Boss Al Francis Chua, yung nangyari kay Westbrook. Pero kung titignan nyo, doon sa content, TikTok content ni Julius Manalo, pinakita niya si Tatum is doing the same thing. Kaso, ang problem, tinawagan talaga ng basket interference yon. Kasi yung kay Westbrook is hindi. Okay? So, ang sinasabi naman dito nila Defense Minister Jerry Codinera tsaka ni Mr. Kula Jerry Esplana, dapat daw yung players ang magde-decide ng game. Well, ang sa akin kasi is tama naman din si Defense Minister tsaka si Mr. Kula. Pero players ang nagde-decide ng laro. Pero kung ikaw ay nagpapatakbo ng liga katulad ng PBA, lagi mong iisipin is sa yung tamang tawag o yung tamang hatol sa mga ginagawa sa basketball court ng mga players. Kung ikaw yung committee ng PBA, hindi mo na iisipin on a player's perspective. Dapat players ang nagde-decide. Remember, Jerry Codinera, Jerry Esplana, dating players yan. Pati si JJ Helterbrand, inano pa yung kay Arwin Santos. Well, kaya nga pinagbawal yung Spider-Man dunk eh. At saka 'di ba bakit nagkakaroon ng rule change? Kasi ina-adapt na yung tawag ng panahon sa laro ng basketball. Tinatawag na yan. Di kung tutusin pwede pa rin gawin ni Arwin yung Spider-Man dunk at sinabi pa rin ng PBA na po pwede yun. Kaya nga binago Nataon lang na nung pinagbawal na yung Spider-Man dunk, itong si Mr. Pass, palos pa-retire na o wala na sa PBA. Kaya niya nabanggit yon. Kasi nung time niya, laging ginagawa ni Arwin yung Spider-Man dunk. Well, ang sa akin dito, tama naman na tawagan talaga ng interference yon. Kasi yung kay Westbrook is parang yung kay Westbrook, yung ginawa kasi ng Russell Westbrook is hindi naman niya binaba yung ring Nataon lang na yung ring, yung bola is hindi sumabit si Westbrook sa ring. Based doon sa dunk ni Westbrook, hindi yung kamay niya is hindi niya nahila pababa yung ring. Kaya siguro hindi tinawagan. Kasi yung kay Tatum tinawagan yon, pero anong pagkakaiba doon, sabi ni Boss Julius Manalo? Ang pagkakaiba doon, tinawag agad nung referee. Nakita nung referee, kaya so tinanggap ni Coach K. Isipin mo si Coach K pa yun Player pa niya yung gumawa noon, Duke versus North Carolina sa USNCAA. Yun. Kasi, ang sa akin dito, dapat kasi yung referee na titrain. O yung referee dapat lagi ino-orient yan. Kasi, sa pagod nila siguro, sa intense ng laro, pressured na rin silang gawin yung tama. May pressure din ng referee hindi player. So, dapat na-orient sila na pag may nakita silang ganun, automatic review na agad. Kasi hindi na review Kasi walang dead. Kung tutuusin, kung tinawagan nila yun, hindi nila tinawagan kaya walang review. Hindi naman kasi okay? Hindi naman kasi daw kinumplain ni Coach Chot Reyes, hindi naman daw nag-complain kasi si Chot. Di ba si Coach Chot Reyes is coach ng TNT, hindi naman daw siya nag-complain na i-review yun. So yun yung miss call ng referee, hindi naman napansin ata ng referee yun. Kung may bias ka sa San Miguel, sabihin mo luto. Pero kung TNT ka, pabor sa'yo, well, the PBA is suffering because of biases. Sa mga fans
Obvious naman na yung mga Ginebra players is na at the same time under SMB group. Yun yung sasabihin. Yan sila Mayer Hopper. Ano yan? San Miguel yan. Kaya, may bias yan eh. You know, the PBA is suffering because of biases. And sa akin talaga, dapat referee ang tumawag nun. Pero kasi nasa rulebook din ng PBA na yung technical committee, sila Mr. Eric Castro, pwede nilang reviewin yun. Kung nakita nilang mali, yung hindi natawa, kung nakita silang may mali. Well, ang sinasabi kasi nila, Coach Leo Austria, hindi daw nila alam yung rule na ganun. Well, nasa PBA kayo ng matagal, hindi nyo alam yung rulebook ng PBA. Parang ang labo naman ata. Yung mga naglalaro sa PBA ngayon, isabihin rulebook ng PBA, hindi nyo binabasa. Yun din eh, yung sasabihin yung hindi nyo alam yung nakalagay sa PBA rulebook, kalokohan yun. Nasa PBA player kayo, PBA coach kayo, yung team nyo nasa PBA, hindi nyo binabasa yung rulebook. Executive kayo ng PBA, nasa board kayo ng PBA, hindi nyo alam. Hindi nyo alam yung rulebook ng PBA. Kaya para sa akin, doon ako inis na inis, yung hindi nyo alam yung nasa rulebook pala ng PBA, yung kalokohan yun. Yung sinabi ni Eric Castro, yung rule. Hindi nyo alam na pwede palang i-intervene pwede palang yung technical committee yung mag-review in case na misjudge ng referee yun. Yun ang hindi ako pumapayag. So sa akin is the PBA is suffering, even in the NBA is suffering because yung mga biases. Ako ever since nag-retire si Jordan at saka si Kobe, hindi na sila naglalaro na wala na yung biases. Kung bias ka kay Jordan, bias ka kay Kobe, kay LeBron, lalo na yung LeBron. Diba? Itong mga Amerikanong negro, yun yung biases nila. So sa akin, nakakalungkot na imbis na clear logic yung pairalin, biases tayo. So, yun lang po.